Grabe mag-overtime to Sister L. Tinalo pa ako. Oras, Bishop Ephraim Fautagana. Alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes, 5 ng buwan ng Nobyembre. Naku, bagyong Marse. Lalo pang lumakas, signal number 1. Nakatas ngayon sa 12 lugar sa Luzon. Mainland, Cagayan at Babuyan Islands nanganganib na tamaan ng mata ng bagyong Marse. Force evacuation sa mga residenteng tatamaan ng bagyong Marse. Ipinaubay na lamang sa mga local government units o mga mayor. Bilang ng mga nasawi ng bagyong Christine at Leon tumaas pa at naitala sa 151 habang 21 naman ang nawawala. Mga mamamayan naman sa probinsya ng Aurora ginulantang ng malakas na lindol. Magnitude 5.1 ang lakas. 7 opisyal ng Office of the Vice President muling inisnab ang hearing ng Kamara. Isa-cite in contempt kaya ang mga ito. Kamara de Representantes hindi nagpasindak. Tuloy ang investigasyon kontra extrajudicial killings at madugong anti-drug war ng Duterte administration. NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at iba pang opisyal todo tanggi sa aligasyong extortion. Crash landing na isang eroplano ng Philippine Air Force na natanggalan ng gulong. Posibleng pilot error. 3 tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group na gumalaw ng CCTV sa Century Peak Tower, Manila, sinibak. At sunog naman sa Commonwealth Market sa Quezon City. Inabot ng 7 oras bago tuloy ang naapula. Sabi may mga langis yata doon nasunog. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lalo pang lumakas ang bagyong Marse habang ito ay nasa silangang bahagi ng Aurora. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo sa layong 570 kilometro sa Baler, Aurora. Tagle ang lakas na hangin. Ang lakas na. Umabot na sa 120 kilometers bawat oras malapit sa gitna. At may bugso o gustiness ng hangin. 150 kph lakas, bilis. At patuloy na kumikilos ang bagyong Marse pakanluran hilagang kanluran. Mabilis. Dapat lang para makalabas na kaagad. 30 kph. Ang public storm signal number 1 ay nakatas ngayon sa 12 lugar sa Luzon. Signal number 1 Batanes, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Abra. Signal number 1 din sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Nueva Vizcaya at northern portion ng Quirino. Inaasahan namang maglalandfall ang bagyong Marse sa Babuyan Islands o sa hilagang bahagi ng Cagayan sa Huwebes ng gabi o kaya ay Biyernes ng umaga.
Samantala, pinalilikas na ng pamahalaan ang mga residente sa mga lugar na hindi maabot ng mga sundalo sa oras na manalasa ang bagyong Marce. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, chairman ng NDRRMC, ang direktiba ay ibinaba ng DILG para sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Sinabi ni Teodoro na dapat nang ipatupad ang forced evacuation bago pa man tumama ang bagyong Marce. Aminado ang kalihim na maaari pang magbago ang track ng sama ng panahon, bagay na dapat umanong paghandaan ng OCD, subalit mahalaga na maagang mapaghandaan ng kalamidad. Batay sa pagtaya ng Pag-asa, namumuro sa bagyong Marce ang Northern Cagayan. Ipinauubayan naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ang forced evacuation sa mga LGUs lokal na pamahalaan bilang preparasyon sa bagyo. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, chairman ng NDRRMC, ipinaubay nito sa mga regional director sa pag-assess kung gaanong karaming residente ang mga dapat na ilikas upang maiwasan ang panik. Inaasang maglalandfall ang bagyong Marce sa Northern Cagayan, pero aminado si Secretary Gibo na maaari pang magbago ang landas nito. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Teodoro na nagbaba na ng kautusan ang DILG para magsagawa ng paglikas sa mga nakatira sa hindi maabot na lugar ng mga rescuers. Narito si Defense Secretary Gibo Teodoro. Hahayaan na po natin ang regional directors at mga lokalidad na magbigay ng tamang informasyon at maagang informasyon kung saan magkaka-forced evacuations. Mahirap pong magbigay ng sagot on a national basis kasi baka magkaroon ng false information, panic. Yan po ang ayaw natin mangyari. Samantala, tiniyak ng Sandatahang Lakas at Pambansang Pulisya na nakahanda ito para sa pananalasa ng bagyong Marce. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., nakapreposition na ang relief packs ng gobyerno gamit ang assets ng militar. Siniguro ni Browner na hindi maapektuhan ng AFP Joint Exercise Dagat, Langit, Lupa o Dagit pa ang mga kagamitan ng sundalo sa pagresponde sa kalamidad. Inatasan na rin ni Police General Romel Francisco Marbil ang mga pulis na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, handa ang hanay na umalalay sakaling kailanganin ng preemptive evacuation dahil sa bagyong Marce. Samantala, umabot na sa 151 ang bilang ng mga namatay dahil sa pananalasa ng bagyong Christine at Leon. Ayon sa NDRRMC, meron ding 21 pa ang nawawala at umabot naman sa 134 ang nasugatan. Sa kabuuan, may higit na 8,000 o 8,800,000 katao ang naapektuhan ng dalawang bagyo sa 17 mga rehiyon. Samantala, ang pinakamaraming naapektuhan ay mula sa Bicol Region, kasunod ang Calabarzon at Central Luzon. Tinatay namang mahigit 5 bilyong piso halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura ang mga bagyo at mahigit 8 bilyon naman ang napinsala sa infrastruktura. Sa iba pang balita, niyanig ng 5.1 magnitude na lindol ang Dilasag, Aurora. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang origin ng lindol na may lalim na 10 kilometro at naramdaman kaninang alas 9:48 ng umaga. Natukoy ang episentro ng pagyanig sa Hilaga, Silangan at Timog Silangan ng Dilasig. Batay sa pagtaya ng PHIVOLCS, inaasahan ang pinsala at aftershock ng naturang lindol. Naramdaman ang lindol sa lakas na Intensity 4 sa Dilasag, Aurora, Intensity 3 sa Kasiguran, Aurora, Intensity 2 sa Dinapigue, Isabela,
Intensity 1 sa Dinalungan, Aurora. Samantala, kalaunan ibinaba ng PHIVOLCS sa magnitude 4.2 ang pagyanig sa Aurora. Samantala, posibleng pilot error ang dahilan kung bakit sumadsad at natanggalan pa ang unahang gulong. Ito pa na rin mo, Miss Ate, yung paglanding na aeroplano. Ayan, pababa, palanding. And then tumalbog. Ayan, pagkatapos sumubsob. Ayan, natanggal yung gulong. Ayan, makita sa kuhang video ng aksidente ang pagtama ng nose wheel ng aeroplano na posible umanong bumigay ang nose landing ang gear ng aircraft. At batay sa mga nakapanood na mga piloto, sinasabi nila na pilot error dahil nagkamali ng pagtansya ang piloto. Ayan, palanding, tumalbog ang gulong. Ayan, nag-dive, sumadsad ang unahan. Ang sabi ng mga veteranong piloto, Miss Teya, dapat sa ganyang mga sitwasyon ay dapat yung pag-bounce down ng aeroplano, yung pagbagsak na unang tumama yung nose wheel. Ayan, dapat daw inangat yung unahan ng aeroplano. Ayan, inangat ng konti para hindi sumadsad, para hindi matanggal. Ayan, tumalbog ang aeroplano at imbes na i-compensate yung bounce, ay dinikdik pa ng piloto kaya unang tumama ang nose wheel. That resulted to the collapse ng nose landing gear. Naka 4-degree slope daw ang Basco Airport. Kaya dapat kung yung character ng aircraft ay nakatingala ng konti kapag lumalanding. Nangyari ang insidente habang nagatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa probinsya ng Batanes. Samantala, operational na ulit ang naturang airport maharang maalis ang aeroplano habang nagpapatuloy pa rin ang investigasyon sa insidente. Mukhang bagito yung piloto. Pero wala naman nasaktan lang. Wala naman. Samantala, hindi magtatagumpay ang sinuman na pigilan ang mga investigasyon ng Kamara para papanagutin ang mga sangkot na nasa gobyerno at kanilang mga kasabwat. Ito ay kaugnay sa serye ng investigasyon ng Quad Committee sa issue ng POGO, extrajudicial killings at illegal drugs ay maging ang questionableng paggastos sa pondo ng OVP at DepEd. Ayon sa House Speaker o kay House Speaker Martin Romualdez, nasa tamang panig ang Kamara sa investigasyon laban sa madugong giyera kontra droga sa nagdaang Duterte administration. Narito ang pahayag ni Romualdez. That our efforts are guided by the principles of justice and integrity. Dahil unti-unti na natin nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Subalit, hindi tayo matitinag. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Samantala, aminado si Romualdez na maraming pagkilos para i-discredit ang mga miyembro ng Quad Committee at public accountability, ngunit hindi ito hadlang para gampanan ang kanilang trabaho. Sabi pa ng House Speaker, dapat may mapanagot sa batas at ito ang inaasahang resulta ng mga investigasyon ng Kamara. Babalikan natin ilang pang detalye ng ating mga balita. Vice President Inday Sara Duterte Carpio at ilang pang opisyal ng Office of the Vice President muling inisnab, hindi sinipot ang hearing sa Kongreso. Samantala, NCRPO Chief Major General Sidney Hernia at iba pang opisyal itinanggi ang aligasyong extortion sa isinagawang raid sa isang Pogo Hub sa Century Peak Tower sa Manila. Samantang malaking sunog naman sa Commonwealth Market sa Quezon City. Inaabot ng 7 oras bago ito naapulan ng mga bumbero. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time.
DZRH Break Time. Oras sa Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Dr. Isa Suntay, Ninang. Alas 4:29. Ang balik. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? That I'll wake on Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Teya. Mano po ninong, 50 na lang lakay. 50 days. Ang bilis ng panahon. Ha? Bukas, Pasko na. Yay! Samantala sa ating mga reports, standby sa ating mga reports, standby Leta Narciso. Mula sa Malacanang, standby Edniel Parosa mula sa NDRRMC. Standby Raymond, standby man ng Milky Rigunan. At ipinapaalam po sa mga kamag-anak, kakilala, kaibigan ni Chief Justice Alexander Jesmundo. Birthday po niya bukas. Ayan. Happy birthday! Happy birthday CJ Alex Jesmundo ng Supreme Court. Hoy, binabati ng kanyang estudyante, naging judge na, ha? Si Judge Berna Cabiles. Happy birthday din kay kay Mista, ha? Kay Mista Dex Comendador ng PMA Sandigan 82. Kay Mafi Soler, kay Mikael Raydad Paas, Sister Sheila Chanco, Sister Rina Albanyal ng Tao Lambda Kappa Fraternity Sorority, Juliana Gulapa, wow! Graduating siya ngayon, cum laude ng De La Salle. Wow, galing naman. Manang-mana sa nanay, Fernanda Gulapa ng DCBB. Ba't di ba binabati sa DCBB? Ba't sa DCRS ka nagpapabate? Happy birthday and happy graduation na Juliana Gulapa. At happy birthday din kay ating Arlene Caliso at Maribel Padilla ng Banay-Banay, Lipa City. Ala may pabarig diyan kuyang Dr. Jagger Caliso. Samantala, inisnab na naman ng opisyal ng Office of the Vice President sa pahunan ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio ang pagdinig tungkol sa questionableng paggastos sa confidential funds. Kabilang sa mga inimbestagahan na hindi sumipot ay sina Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Duterte Carpio, Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff and Bids and Awards Committee Chairman. Wow! Rosalina Sanchez, Head of Administrative and Financial Services, Gina Acosta, Special Disbursing Officer, at Chief Accountant Julieta Villadel Rey. Ayon sa Kamara, umalis na ng Pilipinas itong si Lopez, Zuleika Lopez, habang nasa Pilipinas pa ang 6 na opisyal ng OVP. Dahil dito kinu-question ng mga kongresista ang patuloy na hindi pagdalo ng ito sa hearing. Naniniwala naman si Manila Congressman Bienvenido Abante na may basbas umano ng Vice President Sara Duterte Carpio ang hindi nila pagsipot sa hearing sa Kongreso.
I will face the music. Yan ang sinabi ng sinibak na opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio matapos manampal ng isang Pinoy sa isang raid na ikinasa sa Bataan noong October 31. Sa isang pahayag, humingi ng paumanhin si Casio sa kanyang naging asal. Sa halip na sana ay kinasuhan na lang umano sana nito. Nabatid na ang lalaki sa video na sinampal ni Casio. Ayan, patingin nga natin pati yan. yung video RHTV, yung magkakambal na sampal, kanan at kaliwa. Oh! Ayan. Sa English term laki ano yan eh? B-slap, di ba? B-slap ba tawag doon? Ay ang umano'y nagmura at nag-dirty finger sa kanila sa kasagsagan ng raid. Humingi rin ito ng paumanhin kay Executive Secretary Lucas Bersamin at Undersecretary Gilbert Cruz. Sabi ni Casio, nakahanda rin siyang bumalik sa pribadong sektor. Nag-init si Dr. Casio kasi minura-mura at saka dirty finger pa. Oo, nabastusan lahat. Buti sampal lang. Mag-asawang sampal. Pak-pak. Samantala sa ating mabalita, unahin natin report mula sa Malacanang. Inflation mananatiling kontrolado sa kabila ng epekto ng mga nagdaang mga bagyo. Sino may sabi niyan, Miss Let? Neda, ha? Si Manong RC Balisakan. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Miss Let. Pinagsisikapan ng Administrasyong Marcos na mapanatiling kontrolado ang presyo ng mga bilihin. Sinabi ito ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan kasunod ng ulat ng Philippine Statistics Authority na bahagyang tumaas ang inflation sa 2.3% nitong Oktubre mula 1.9% noong Setyembre. Ayon kay Balisacan, pasok pa rin naman ito sa target na 2 to 4% inflation rate para sa buwan ng Oktubre. Aminado ang kalihim na malaking hamon sa supply ng pagkain at logistics ang bagyo. Sa pamagitan niya ng targeted support sa supply chain, sisiguraduhin magiging abot kaya at accessible ang pagkain para sa pamilyang Pilipino, lalo na ang mga pinaka-apektado ng kalamidad. Sinegundahan ito ni Finance Secretary Ralph Recto na nagsabing nakatutok ang gobyerno sa sitwasyon para mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayon na Miss Let, ngayong hapon? Ongoing pala yung NEDA board meeting sa Malacanang ngayon at kasama yung halos lahat din naman sa miyembro ng gabinete na nandun lakay. Siyempre, NEDA Secretary R.C. Balisacan, nandun si Finance Secretary Ralph Recto, Transportation Secretary Jaime Bautista, maging si Education Secretary Sani Angara at DTI Secretary Christine Aldeguero. Nakita ko sa pictures lakay. Ayan, andyan pala sina DTI Secretary tsaka Finance Secretary Recto at lakay. Roque ba yun sa DTI? Lakay. Ayan, at pakisabi nga, bakit daw binaba na ang import tariff ng bigas from 30 to 15%? Mataas pa rin ang presyo ng bigas sa Miss Let, ha? Mukhang ang problema daw sa mga retailers kasi kaya dapat kumilos dito ang DTI, Miss Let. Oo, kaya yung naging problema dati lakay, di ba, ang na-discover ay nakastock pa sa mga warehouse bigas, yung imported na bigas, oo. Pero nagawa naman na yun ng paraan, kaya lang ngayon lakay ay ayan na naman, binagyo tayo, so tingnan natin kung ano yung mga mapapag-usapan nila ngayon sa NEDA board meeting kung mababanggit yung tungkol dyan. Ayan. Sa bagay, medyo bumabayata ng konti kasi sabi nung isang bumaban bahagya. Kasi sabi nung parking attendant na Ale, ayan. Inabutan mo ng 50 lakay. Inabutan ko ng 50. Sabi niya, kulang pang 1 kilo. Hindi, sabi niya, salamat kuya, 1 kilo ito ng bigas. Sabi niya, sabi ko, hindi na senior citizen ang bigas ngayon. Tapwe na ngayon, tapwe na. Ayan. Oo, kasi yung estimate nila dun lakay, di ba dati ay bababa ng 6 to 7 pesos kada kilo. Okay, sige. Hari nawa, bumaba. Maraming salamat, Miss Let. Balik sa inyo lakay at Miss Thea. Samantala, pagtutok ng AFP sa sunod-sunod na kalamidad gaya ng Marce, hindi abala sa Territorial Defense Ops. Ayon yan sa DND. Detalye mo RH52, Edniel Parrosa. Edniel.
Lakay at Mistea, tiniyak ng kagawaran ng tanggulang pambansa na hindi mahahati ang atensyon ng Armed Forces of the Philippines sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa at pagresponde sa sunod-sunod na kalamidad. Ginawa ng Defense Secretary Gilbert Chodoro ang paniguro sa harap ng banta ng papalapit na severe tropical storm Marce na inaasahang tatama sa Northern Luzon sa araw ng Huwebes. Sa press briefing sa Campo Aguinaldo, sinabi ni Chodoro na opsyon pa rin ng AFP ang tumanggap ng tulong mula sa mga kaalyadong bansa gaya ng ASEAN partners para sa relief at rehabilitation operation sa kalamidad. Maliban pa ito sa ipinahanda na ni AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ay higit 300 search, rescue and retrieval teams, maging assets mula sa Philippine Navy at Air Force na patuloy na ginagamit mula pa noong tumama ang mga bagyong Christine at Leon. Kasabay pa ng paghahanda ng militar sa bagyong Marce ay ang Joint Exercise Dagat, Langit at Lupa o DAGIT-PA nakasado naman sa North at West Philippine Sea. Nang ating tanungin kung kaya ba ng mga sundalo at mga gamit ng AFP ang pagsabay-sabay ng naturang mga misyon. Narito ang sagot ni Chodoro na siya ring chairman ng NDRRMC. External defense operations natin habang ongoing. Definitely not. Hindi makakadistorbo yan dahil pag masama ang panahon, hindi rin makaka-operate ang ating mga kalaban. Ang tinig ni Defense Secretary Gilbert Chodoro. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, Senate President Chis D. Butler Escudero kukwestiyonin ni Senator Bato de la Rosa kapag binigyan daw ng kopya ng transcript ng Senate hearing sa War on Drugs ang International Criminal Court. Anong gagawin ni Senator Bato kay Senate President Raymond? Anong pag-question ang magaganap? Mag-pre-privilege speech ba si Senator Bato? Babatuhin ba niya ng mga anong aligasyon? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Mistea, haharangin ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang kagustuhan ng liderato ng Senado na bigyan ng certified na kopya ng transcript sa hearing sa War on Drugs ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay de la Rosa, kukwestiyonin niya si Senate President Francis Chis Escudero kapag binigyan ng kopya ng transcript ang ICC. Giit lang, Senador, kapag ginawa ito ng Senado, animoy kinikilala na nito ang jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Maaring walang nakikitang problema dito si Senate President Chis Escudero, ngunit mismo si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Kung meron man nung hihingi ng certified copy ng transcript, ay dapat tanungin ni Escudero kung saan ito gagamitin. Narito si Senador Ronald Bato de la Rosa. Kung magsabit siya, I will try to question him. Why are you submitting to ICC? When in fact, we do not recognize the jurisdiction of ICC. Bakit? What? Kung mag-submit ka tayo doon, that is tantamount to recognizing the jurisdiction over us. So, I would ask him, why are you going to submit? Bahagi ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, 612.5 million pesos posibleng nagastos at hindi maipaliwanag ni Vice President Sara sa confidential funds ng OVP at DepEd. I-detalye mo RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Ay umaabot sa 612.5 million pesos ang umunoy questionabling na gastos ni Vice President Sara Duterte sa confidential funds ng OVP at DepEd noong 2022 at 2023. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, chairman ng komite, 612.5 million pesos ang kabuang confidential funds na ibinigay sa OVP at DepEd sa loob ng 2 taon. Nasaan na ngayon ang 612.5 million pesos? Sino ang gumastos nito at para saan ito ginastos? Dismayado si Chua at mga miyembro ng komite sa patuloy na pag-isnab na mga opisyal ng OVP at DepEd sa hearing para ipaliwanag kung paano ginastos ang naturang pondo. Narito si Congressman Joel Chua. May paliwanag o wala, isa lang ang tiyak na sagot. Malamang hindi napunta ang confidential fund sa mga estudyante pati sa kanilang seguridad. The numbers drawn came from the very documents submitted by the Vice President.
naman ang Chief Accountant ng DepEd sa ongoing hearing ngayon dito sa Kamara na 9 na beses siyang nakatanggap ng envelope na may lamang pera at wala umano ito sa tanggapan ni VP Sara na daling kalihim ng DepEd. Sa hearing ng House Committee on Good Government and Public Accountability, umamin si Runa Catalan, ang Chief Accountant ng DepEd, na nakatanggap siya ng envelope na naglalaman ng 25,000 pesos. Natanggap niya ito sa loob ng 9 na buwan mula Pebrero hanggang Setyembre 2023. Sinabi ni Catalan na tinanong niya mismo kay dating DepEd Assistant Secretary Sunshine Fajardo kung bakit nagbigay ng envelope at kung galing ba ito sa confidential fund. Sagot umano ni Fajardo, hindi raw ito galing sa confidential fund at sa halip allowance mula kay VP Sara. Una nang inamin na dating DepEd Bids and Awards Committee Chairperson Refty Osnia at dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado, nakatatanggap sila ng envelope may lamang pera mula sa Office of the Vice President. Ako si Milky Regular para sa Yes, okay. Ayan, ngayong hindi sila sumisipot sa pagdinig ng Kamara, ano ang desisyon ng Quad Committee, Manang Milky? Sila ba'y isasite in contempt at issue ng subpoena? Ipapa-aresto ba sila? Itong hearing na ito ay Committee on Good Government and Public Accountability. Ang sabi nga ng mga miyembro ay hindi mo na daw sila isi-cite for contempt for the 6th time. Ay bibigyan daw sila ng pagkakataon na humarap sa susunod na hearing ng komite. Ang sabi kanina ni na Congressman Abante at yung ilang pang miyembro ng komite ay napakita daw ng komite dahil pinagbibigyan sila na hindi dumating dito. So, ang impormasyon ng Komite Lakay, yung 7 ay naririto sa bansa pero lumabas kagabi. Patungo naman ng Los Angeles, California, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, si Zuleika Lopez Lakay. Ito ay nalaman ng komite at patuloy ang pagtanggi naman ito na humarap sa hearing ng Good Government Committee. Ang sabi nga ni Congressman Joel Chua, siya lang naman daw itong si VP Sara ang magbibigay linaw na mga kung sa ginastos na pondo ng Office of the Vice President at nung siya pa ang kalihim naman ng Department of Education. Ongoing pa ba ang hearing, Manang Milky? Maingay sa background. Ongoing pa rin, Lakay at Teya dito sa Kamara at merong mga tinatanong pa rin. Ang isa sa mga pinakabago dito, yung pasabog, yung pag-amin ng Chief Accountant ng DepEd na siya ay nakatatanggap ng 25,000 pesos na kumbaga ay pera wala daw sa Vice President Office at Teya. Tinanong niya ito sa dating DepEd Assistant Secretary na Sunshine Fajardo na bakit daw nakadagbigay ng envelope at kung galing ba ito sa confidential fund. Ang sabi ni Fajardo sa kanya, hindi daw at ito ay galing kay allowance, sinong term? Allowance ni Vice President Sara Duterte. Pero ang question lakay ng komite dito at Teya, sinirmahan niya yung isang napakahalagang dokumento para ma-release yung milyones na pondo ng Department of Education. Akala ko ba, Manang Milky, yung binibigay pang Jollibee lang yun? Ang laki naman pa niya. Party! Baka party niyan, Lakay. Party na. 25,000 from February hanggang September 2023. So lumalabas, may mga umamin na pangatlo na yata itong yung naturang opisyal ng Catalan. Yung una na umamin, dating DepEd Bids and Awards Committee Chairperson, Refty Osnia, at dating DepEd Undersecretary Gloria Mercado, na sila rin ay nakakatanggap ng pera mula daw sa Office of the Vice President. Yung Mercado lang ay ang nagtago pa nung sobre envelope. Yung sobre, Teya, kung natatandaan mo, na inipon niya ito at nung siya ay magre-retire na ay binigay na donasyon. At hindi naman daw niya ginastos yung naturang amount dahil alam niya na questionable ang naturang pondo. Okay, maraming salamat, Manang Milky. Ganang hapon na kay Teya, ako si Milky Regular nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, at batiin ko lang yung mga galing ng golf sa Baguio Country Golf Club. Abay sina Presiding Justice si Idol Romy Barsa, nakamuntik na raw maka-hole in one sa hole number 9 sa Baguio Country Club.
iniluwa lang yung bola. Aba, bakit? Nasobrahan sa ano, ha? At kasama kasama pala si Justice Ador Andrada, ha? At si Kuyang General Steve Sigaan. Abay, nandyan daw sila sa NLEX, nakikinig sa atin, Miss Taya, ha? Ingat po. Ingat sa biyahe, Justice. Abay, ang driver pa naman yata ay si Justice Romy Barsa. Ayan. Ang bilis pa naman yung magpatakbo. Ayan. Talaga, 60 kph per hour. Ang bilis nga. Kasi senior na, kaya 60 lang. 60 lang. Maingat. Maingat. Report mula kay Val Gonzales. Ban sa importasyon ng poultry products mula sa Michigan, USA, pinawalang bisa na ng Department of Agriculture. Idetalye mo yan, RH5 Val Gonzales. Val. Ms. Day at Mayor, tinanggal na nga ng Department of Agriculture ang itinatupad na pagbabawal sa pag-aangkat ng ibon at iba pang mga poultry products mula sa Michigan sa Estados Unidos. Sa Memorandum number 47 na nilabas ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang temporary import ban ay inalis. Kasunod ng report ng U.S. Veterinary Authority sa World Organization for Animal Health na ang kaso ng high pathogenicity avian influenza sa Michigan ay naresolba na at wala nang naitatalang bagong mga kaso. Noong Hunyo, pinatupad ang temporary import ban sa domestic at wild birds mula sa Michigan, kabilang ang mga poultry meat, day-old chicks, eggs at semen dahil sa report ng avian flu outbreak upang maprotektahan ang mga mamimili at local poultry industry ng Pilipinas. Sabi ni Secretary Laurel, epektibo agad ang pagtatanggal sa temporary import ban, ngunit ang lahat ng import transactions ay dapat alinsunod sa umiiral na rules and regulations ng Department of Agriculture. Ako si Val Gonzales. Yes, Mayor. Yung sunog sa Commonwealth Market, wala bang nasugatan doon? Wala namatay? Ang report kanina, Mayor, merong isang nasugatang bumbero pero minor lamang yung tinamo. Pero so far, Mayor, ay wala namang reported base doon sa interview namin kanina doon sa official ng Quezon City Fire Department, Mayor. Medyo matagal yung nasunog, Mayor. Bakit may inabot ng 7 oras? 7 oras, Mayor, dahil yung mga nakalagay o mga nakaimbag doon sa mga stalls, yung mga paninda, ay mga dry goods kabilang dito, Mayor, yung bigas, tonelada, Mayor, libo-libong tonelada. Sayang. Tapos meron pang mga plastic tsaka yung mga condiments. May mga pagputok na narinig kanina dahil doon sa mga ang paliwanag ng Bureau of Fire Protection, yung mga dilata kapag ka pala nainitan, Mayor, ay sumasabog at maging yung mga imbak nilang drum-drum na mga mantika, Mayor. Yun yung dahilan kung bakit may mga pagsabog. Para mabigyan lang ng idea, Mayor, dahil wala pang estimate na inilalabas ang Bureau of Fire Protection ng Quezon City kung magkano yung halaga ng tinupok. Doon sa isang kausap lamang namin kanina na isang may-ari ng stall, yung kanyang nakaimbak, Mayor, ay nasa 200 na sako ng bigas na tagli 50 kilo. Kung i-compute natin yan, Mayor, 10 tonelada, 10,000 kilos yun. Bukod pa din sa 500 sako na 50 kilos ng asukal na pawang nasira dahil nga doon sa ito'y nabugahan na ng tubig, Mayor, kaya hindi na rin pakikinabangan. Okay, maraming salamat, Val. Back to you, Mayor, at Mistaya. Ayan, butit at least walang namatay. Samantala, koordinasyon ng pulisya at media sa Kamanaba area, paksa na usapan sa bago upong District Director ng Northern Police District. Sino ba ang bagong Director ng NPD, Edwin? Aris number 23, Edwin Duque, please come in. Edwin. Mayor, isang linggo, Mayor. Isang linggo matapos na Mayor, wanto. Yan, okay na. Huwag ka na magbilang. Ayan, alam ko marunong kong magbilang. Hanggang 10 pa nga eh. Sige, proceed. Alam mo, isang linggo matapos na maupong bagong director ng Northern Police District si Police Colonel Spino Ligan, agad na pinatawag itong maging 50 na membro ng media. Iba't ibang grupo na nagko-cover dito sa bahagi ng Kamanaba. Ay, yung layon ng PLP media
sa Kamanaba, lalo na doon sa pagbibigay ng mga impormasyon at tamang mga impormasyon kaugnay sa mga inilalabas o nangyayari dito sa Bagitaga, Kamanaba. Dahil ilang mga metro ang may mga umaalma kasi mayor, lalo na yung mga identity na mga victim at suspect. Na minsan ay sinasabi nilang ipinagkakait, pero piniliwanag naman ng pamunuan ng PNP na may mga guidelines sila at may mga dapat silang ibibigay na informasyon para sa kapakanan ng mga suspect at mga biktima. Dito'y nagkasundo kung paano yung pagbibigay at tamang pagkitungo ng pulis sa media para naman matulungan din sila para mapaunlad at maibigay yung tamang balita para sa kanilang hanay. Kasi Police Colonel Ligan Mayor ay ang asawa nito dati dito naging Negros kasalukuyan ay nakatutong term na bilang alkalde ng Negros na siyang ipinagmamayabang niya ito na isang galing na broadcaster ng Action Radio dito sa harap ng mga media. Kaya tuminit at tumahan kita dahil matunod ito magitungo sa kanay ng mga media at nagkapulisan. So kaya yung pag-ipag-ugnay ito. Well, Edwin, parang natutupok ang signal mo. Pangit. Ayan. Okay, ikot ka. Tapos na? Ayan na. Okay, ayan. Mayor, ang kinaganda nito, isa siya, Mayor, kasi Colonel Lucy Tinuligan, ay kakaunawa doon sa mga hing ng mga media at sa palitan ng impormasyon. Okay. Ay nangasawa nito isang mayor, na mayor sa Negros na dating broadcaster ng Action Radio sa Negros. Sino? Ayan. Si Police Colonel Josepino Ligan. Okay. Okay nga Rod, pag-reportin mo mamaya. Maraming salamat Edwin. Okay nga Rod. Ayan, Mayor, mga pa rin dito sa Northern Police District, ito kinagulat sa dito. Maraming salamat Edwin Duque at sa mga dilatang marijuana. Naku, ito na nga't na-discover ng otoridad sa Mandaluyong ang online na bentahan ng lata ng fruit product. Ngunit kapag binulatlat ay high-grade marijuana pala ang laman. Aabot sa 7. Parang marijuana pala ngayon, parang sardinas, parang Carne Norte na ngayon ha. Dilata oo nga, na. Lakay. Oo nga. 7.5 milyong piso ang halaga ng kush ang nasabat ng kapulisan sa buy-bust operation sa isang apartment sa barangay Plainview kagabi. Resulta ito, ayan Lakay yung itsura. Oo nga, no? Oo nga, ano, ha? Gagaling. Correct. Resulta ito ng joint operation ng mga pulis Mandaluyong at Marikina kung saan magkasintahang suspect na kapwa 28 anyos ang nakwelyuhan dahil sa umano'y modus nilang online transaction sa nagdaang 2 taon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni Mandaluyong Police Chief Police Colonel Mary Grace Madayag na ini-import ang bulto ng illegal na droga mula sa hindi na muna pinangalanang bansa at saka ibinibenta ng magnobyong posible umanong bahagi rin ng mas malaki pang sindikato. Narito ang naging pahayag ni Madayag. Initial information po is through Telegram ang kanilang transaction, hindi naman po sa ibang social media account but through Telegram yung kanilang transaction. Tapos personal pong pipick upin dito sa apartment sa Mandaluyong. Sila mismo ang nakikipag-transact, yung dalawang magkasintahan, tapos i-meet up po nila dito po sa Mandaluyong at doon nga po sa apartment. Kaya nakita nyo po yung modus nila, no? 2 taon na silang nagninegosyo ng kush na ganito, pero 5 buwan pa lang sila dito sa Mandaluyong. Ibig sabihin, palipat-lipat po sila. Hindi iniaalis ng kapulisan na ito na ang bagong racket lalo pat magpapasko. Patuloy naman ang investigasyon ng PNP sa source ng kush maging sa umano'y logistics company kung saan idinadaan ang order dito sa Pilipinas. Galing Lakay napaka-creative tong mga taong to. Gagaling talaga nila. Basta gustong ilusot, makalulusot. Pero timbog din sila. Timbog pa din. At sabi ni Attorney Vladimir Amir Putin Pelaez Momo, babati rin daw siya na happy birthday kay Chief Justice Alexander Jasmundo. Naging professor din daw niya sa Lyceum College of Law. May terror daw si CJ nung ito ay professor. Tama ba Kuya Amir? Ha?
Samantala, binabati natin si Besa Zamora at Dr. Ruel Aguila ng UP. Samantala sa balitang sports, yung basketball uniform ni Michael Jordan na number 23, ha? Yung jersey ni Michael Jordan ibinenta sa halagang $4.6 million. Wow! Grabe, kamahal naman yan. Baka naman inaamag na yung nalabhan ba yan? Mamawis-mawis ba yan? Oo, ayan. May, ano ba yan? May pawis-pawis pa si Michael Jordan. O nilagyan ng down niyan. Kristan Karag, please come in. Sino nakabili, Kristan? Naka-idea wala tayong pangalan kung sino nakabili. Pero ito nga, nabenta ang isang jersey ni 6-time NBA champion Michael Jordan sa isang auction sa New York talagang $4.68 million o may kita 272 million Philippine pesos. Ayon sa mga reports, sinuot ni Jordan ang nasabing red Chicago Bulls jersey sa 17 laro sa 1996-1997 season ng NBA. Meron ring 5 pang gamit ni Jordan na nabenta sa naganap na auction. Kabilang narito ang American flag na dala ni Jordan nung tanggapin niya ang kanyang gold medal sa 1992 Olympics na ginanap sa Barcelona, Spain. Pirmado ni Jordan at ang iba pang miyembro ng 1992 Olympic men's basketball team ng Estados Unidos ang nasabing American flag na nabenta sa halagang $1.8 million o mahigit sa 104 million pesos. In-auction na rin ang 2 pang jersey ng basketball star noong naglaro siya sa NBA, pati na rin ang gamit niya noong naglaro siya para sa University of North Carolina. Ito si RH53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Kristan. Kristan, next time magla ka ng video naman, ha? Namimiss ko yung video ni Michael Jordan na habang nagdadak na ganyan, lumilipad sa ere, ha? Nakabuka ka ang mga legs, tapos labas ang dila. Siya nagpauso ba yung lakay? Ayan, labas dela. Ayan, favorite ni PJ Romy Barca, eh. Ayan, na binabati raw niya si Justice Lisa Sempio din ng Court of Appeals. Maraming salamat, Ninong Mr. Michael is my guy. Naku, yung dollar mo, Miss Teya, itago mo, ha? Abay, tumaas na ng 1 centavo. Yan. Kahapon nagsara sa 58.34. Ngayon, 58 pesos and 35 centavos bawat dolyar. At sino nga kaya ang mananalong presidente ng Amerika? Abangan natin yan. Kaabang-abang. At yan ang kabuuan nating balitaan. Talakayan sa ating palatunto ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Ang tabayanan, mabalansyadong balita mula kay Chairman of the Board, future Mayor ng San Antonio, Quezon. Yan talaga yan. Henry Uri Tan. Yan. At Miss Kay Karen Oyong, Filipino citizen. Legitimate yan. Oras, ganap ng 5:08. Bye-bye. This time check is brought to you by ACS